Ikaw ha. Sa linya na po natin mga kapuso, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines, Philippines. Sir, magandang gabi. Olan Bolad, Rod Good Vega. evening, sir. Yes, Sir Roland. Sir Roland, isang mapagpala at kalmadong gabi. Ganun din sa mga nakatugay sa inyong programa. Sir, alam naman namin na pagdating ng November 1, malayo pa lang eh. Alam natin ng Manila Police District, yan ang ano eh. Yan ay kumbaga busy lalo na sa pakipag-cooperate doon sa local government ng Manila para i-secure natin ang pinakamalaking sementeryo dito sa Pilipinas, yung Manila North. Kamusta po ang latag ng seguridad, ang latag po ng ating mga tao dyan, batay po doon sa direktiba ng ating district director na si General Arnold. Yes, Sir Rod, alam naman natin na dito sa Maynila matatagpuan yung pinakamalaking himlayan. Ito yung Manila North Cemetery. Kung saan nga apat na himlayan ang binabantayan natin dito. Apat? Ito yung, ito yung Manila North Cemetery, Manila South, ganun din yung La Loma, at saka Chinese Cemetery. Chinese. Chinese. Magkakaroon tayo dito, Sir Olan, Sir Rod, ng skeletal deployment nitong October 28 October at saka 29. Then, full deployment na natin dyan, pagpatak ng October 30 to November 2. At ganun din naman sa Chinese, meron din tayo skeletal deployment dyan. At magpupul tayo, ganun pa rin regular, kung ano yung ginawa natin nung nakaraang taon na naitawid natin ng maayos, ganun din yung gagawin nating paglalatag ng seguridad dyan. Kaya sabi nga natin, naitala natin nung nakaraang taon dyan sa Rod, Sir Olan, ay mahigit 1 milyon yung pumunta dyan sa Manila North. Kung di ako nagkakamali, nasa 1.5 million ang naitala natin nung nakaraan dyan. At inaasahan natin, ganun din, pero sa pagkakaalam po ngayon sa Rod, Sir Olan, may marami na tayong mga kababayan ang pumunta rito sa Manila North Cemetery na mas maganda naman para hindi na magkaroon ng siksikan pa. Ayun. Pag sinabi sir skeletal, hindi naman yung skeleton. Sir, ibig sabihin yung Yes. di ba? Patawa mo si Major Philip. Sir Olan, ha? Alam mo, minsan hindi ko alam kung meron ako co-anchor na galing sa skeletal. Pag skeletal, ano po yung in simpleng pagpapahiwatig at description ng skeletal deployment muna? Ibig sabihin lang nito, hindi pa yung full blast ng ating deployment na ilalagay doon. Maglalagay mo na tayo doon ng mga ilang nating pulis. At pag dumating nga yung binanggit ko kanina, magkakaroon tayo ng full deployment doon. Kasi Sir Roland, Sir Rod, ang gagamitin natin ditong mga Police Manila, mahigit 1,000. Hindi pa kasama dito yung mga force multiplier natin at saka yung ibang government agency, local government agency na tutulong sa atin. Ito kasi ang yung entrada diyan sa yung north ang ano natin kasi malaki, napakalawak eh. Ang koordinasyon nyo sa lokal na pamahalaan ng Maynila, alam naman natin may close coordination kayo doon sa pamunuan ng Manila North. Ang binabanggit kasi nila pagdating ng alas 9 ng gabi hindi na silang pumapayag na mayroong tao sa loob. So paano po for the part ng pag ipatupad yun kung sakasakali, meron na ba tayong pamamaraan kung paano natin ma-issure, matitiyak na wala na po maiiwan sa loob ng November 1 pagkatapos po nung oras na pinapayagan ng Manila North na dumalaw po doon sa libingan ng sementeryo ng Maynila. Yes, Sir Rod, ang nakikita kasi natin diyan itong Manila North, alam naman natin talaga marami talagang tao diyan na nakatira na. No? Ang sa atin dyan, nakita natin yung mga pagdami ng kanilang mga CCTV kasi nakikita din natin yung pagiging active ng kanilang director doon na may mga CCTV na tayo, pinapakita niya ano yung mga ginagawa nila doon. In coordination na rin ito sa MPD para mapagtulungan ng Manila Police District at saka local government yung paglalatag ng seguridad doon. At yun yung mga tinitingnan natin doon. At sabi nga natin dito, pagdating nga nitong October 29, ay magkakaroon na tayo ng skeletal deployment dyan. At yung full deployment natin yan, naasahan natin kung ano yung nagawa natin nung nakaraang taon, gagawin din natin ngayong taon na to. Sir, kasi dati,
dati ha, ewan ko lang ngayon kung uso pa ngayon yung naglalagay ng hagdan para magkaroon ng shortcut. Ilan ba yung i-assign yung mga gate? Pwedeng buksan, pwedeng daanan. Hindi na po pwede yung mga ganun sir, ano? Yung mga shortcut ka, aakit ka doon, maglalagay ng iba na hagdanan. Yung iba nagpapabayad. Dati pa yun sir, ewan ko lang ngayon sir. Ganun pa rin ba? Meron pa rin bang ganun? Wala na tayong ganun, Sir Olan. Kasi Opo. nga, siyempre, security risk din yun. Na Oo. may mga iba silang dinadaanan. Isa lang yung daanan natin doon, yung pinaka-main lang ng Manila North. Yun dito lang sa malapit sa Chinese General Hospital. Tama ba tayo doon, Major? Yes, pero tama po kayo doon. At sabi nga natin kung naitawid natin siya nung nakaraang taon at wala namang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan, ganun din naman yung inaasahan natin ngayon. So sir, siguro para na lang po doon sa impormasyon ng ating mga kababayan, lalo na't medyo matagal-tagal pa naman, no? Meron pa tayo isang linggo. Ano po yung pwede nang may bigay na payo doon sa ating mga kababayan na pupunta dyan for the part po ng ating Manila Police District? Unang-una, Sir Olan, maraming mga bagay na hindi pinapayagan sa loob ng mga himlayan, katulad ng pagdadala ng mga gambling paraphernalias, pagdadala ng mga firearms at saka deadly weapon, ganun din yung mga alak at yung mga flammable materials, yung mga loudspeaker, ganun din naman yung mga kahintulad nito. Pagkakaroon na tayo ng posting dyan sa ating official social media account, pati na rin na Sir Olan, Sir Rod, yung ating mga road closure, Yun, at yung mga yun. alternative route natin, at saka yung mga paparadaan nila para maging gabay ng ating mga kababayan. Ayun. Napakahalaga yun na para malaman ngayon pa lamang kung ano yung pwede nyong iwasan, madaanan na mga kalsada papunta dyan sa Manila North Cemetery pagdating ng etong October 31 hanggang November 1. Yes, tama kayo dyan, Sir Rod, Sir Olan, kaya nga maaga nating ipinopost to para maging gabay ng ating mga kababayan. At syempre, sabi nga natin sa part ng Manila Police District, tuloy-tuloy yung ginagawa natin na public awareness tsaka yung dissemination ng information para maging gabay ng ating mga kababayan. Syempre, paalalahanan din natin yung ating mga kababayan at sa mga kababayan natin na magsasama ng kanilang mga anak. Kung maaari, wag nilang isama. Pero kung talagang isasama nila doon, ang pakiusap natin, lagyan nila ito ng mga name tag, contact number, just in Yan. case na magkaroon na, mawala doon, mawaglit sa loob, madaling malocate itong ating mga personnel na nandun. May mga tao tayo ng local government na Yes. nandun sa entrada, katulong ng ating Manila Police District. Pagpaparegister sila doon para kung sakali na yung kanilang anak ay mawaglit, madali silang makontak. Kadalasan naman kasi hindi yung anak na nawawaglit yung magulang ang nawawala eh. Hindi sir, Tama ka doon, Sir Rod, yung nanay at saka tatay atang nawawala eh. eto Patas sir, na kayo ni Sir Roland, patas na kayo ni Sir Roland. Sir, may nagtatanong lang sir, yung mga hayop tulad ng aso, huwag may pusa kasi kalat naman pwede ba yun sa loob ng sementeryo sir? Actually, nung nakaraan na pinakiusapan natin na wag na nilang dalhin kasi sabi ko baka sa sobrang dami ng tao doon baka ma-stress lang yung kanilang mga alaga. Ayun. Tama. Iwanan na lang muna nila sa kanilang mga tahanan at hayaan na muna natin na sila na yung dumalaw doon sa mga mahal nila sa buhay. Sa mga namayapa. Salamat One sa iyo, point ka na, sir. Police Major Philip Ines, spokesperson ng MPD regards ng ating District Director sa ating masipag na si Brigadier General Arnold Abad. Ingat. Salamat Sir Rod, Sir Olan, sa ngalan ng aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para sa Manileño. Sa kalmadong gabi po. Thank you.